Halaka mga kababayan, nagkagulo pala kagahapon sa rally no, nagkainitan sa rally. At ito nga daw pong BBM vlogger ay muntik ng masuntok mga kababayan. Panoorin nyo mga kababayan itong balita ng News 5. Ito sabi dito nagkainitan sa rally. Ilang miyembro ng bayan at Marcos supporter nagkainitan. Ayan, panoorin natin. Nagkatensyon ang ilang mga rallyista at ilang taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Recto, Maynila. Live mula sa Menjola, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, pakidetalye sa amin ano ang nangyari. Ayan na. Just nagkainitan ang ilang rallyista at supporter ni Pangulong Bongbong Marcos sa kasagsagan ng kilos protesta ng Grupong Bayan dito sa Recto Avenue. Narito at sabay-sabay po nating panoorin ang mainit na tagpo na yan kanina. Ayan o, hala ka mga kababayan, lumabas ka na. Ayan o, kung ayaw mo daw magkagulo, lumabas ka na, yari. Mukhang masasapo ka dyan pag hindi ka lumabas. Ba't kasi pumasok-pasok ka dyan? Dito, doon ka! Sa Malacanang! Pumasok ka sa Malacanang! Pumasok ka sa Malacanang. Oh! Lumabas ka! Lumabas ka na! O ayaw mo magkagulo, lumabas ka na! Nakasuot ng pulang t-shirt na may larawan ni PBBM ang lalaki na kinilalang si Roger Alcantara mula Bacolod City. Kinumpronta at pinaalis siya ng ilang miyembro ng bayan pero tumanggi ang lalaki. Nauwi pa sa mainit na sagutan ang dalawang panig hanggang sa tuluyan ng lumayo ang Marcos supporter sa grupo ng bayan. Sa kasagsagan ng protesta kanina, sinira at pinukpok ng grupo ang malaking effigy na may buntot ng buwaya pero may mukha ng Pangulo at Vice President Sara Duterte. Nais ng Grupong Bayan na bumaba sa pwesto si PBBM at Inday Sara. Bukod dyan, gusto rin umano nilang managot ang lahat ng kurakot sa gobyerno. Hindi na nagtagal ang protesta ng bayan sa Recto matapos harangin ng mga pulis. Mahigpit ang ipinapatupad na seguridad sa Menjola at mga daan sa paligid o malapit sa Malacanang habang isinasagawa ang... Ayan, ito po yung nangyari kahapon mga kababayan, no? So, hindi namin nakita yung away, no? Yung girian ng BBM supporters tsaka nung itong itong mga nagrally, no? Ang tapang naman nun mga kababayan, no? Pero buti hindi siya lumaban. Kung lumaban siya, talagang patay siya mga kababayan. Ang dami niyan. Gulpi siya dyan. Naku, magulpi di gula talaga siya. Baka putok-putok ang mukha nun kung lumaban siya mga kababayan. Kaya kami doon nakikibidyo lang eh. Bali-balita lang kasi mahirap na mga kababayan. Lalo't na mga galit din niyang mga yan. Talagang nag-aalab ang mga damdamin niyang mga nagrarally na yan. So, tuloy natin. Kaliwat ka ng kilos protesta ngayong linggo. Ang lalaking ito, narito panoorin naman natin, maagang nasampulan kanina ng sitahin ng mga tauhan ng Manila Police District sa kasagsagan ng kilos protesta. Dito pa rin po yan sa Recto Avenue. Ayon kay Police Lieutenant Marvin Flores ng MPD Station 11, may takip ang mukha at may dalang tsako ang lalaki na Nako, yun lang. Dapat wala kang tsako. Subukan umanong humalo sa mga grupong bahagi ng protesta. Paliwanag ng lalaki, pang self-defense raw ang dala niyang tsako. Itinanggi na... Dapat wala ka ng dalang tsako. Tsaka hindi ka dapat nagbalot. Kasi kung nagbalot ka, talagang pagdududahan ganyan. Ng mga rallyista na kasama nila ang lalaki na agad pinauwi ng mga pulis. Nasa 16,000 na tauhan ng PNP ang ipinakalat sa Maynila at maging dyan po sa Quezon City ngayon. Grabe mga kababayan, no? Araw, ayon DILG DILG John Becremolya, nakaganyan, no? Grabe. Pinagsisigawan siya kagapon mga kababayan kung ano-ano mga sinigaw sa kanya. John Beck Pisot daw, ano pa yon? John Beck, kinakahiya ka daw ng Cavite. Grabe, pati yung mga DDS na nagrally no kagahapon. Galit na galit din dito kay John Beck, pinagmumura. At kung ano-ano mga pinagsasabi mga kababayan.
At nakapalibot din sa kanya, no, yung mga kapulisan, ang daming pulis. Biruin mo mga kababayan, 16,000 kapulisan, tapos yung harang nila, kala mo magkakagira na mga kababayan. Yung blue na nakaharang, no, yung mga barricade, talagang akala mo, ano, no, may zombie tayong mga kalaban, pero wala naman mga kababayan. Ganun po, grabe yung depensa nilang ginawa para protektahan ang Malacanang din ito ni John Vic Remulla. So, panoorin pa Sa natin. NCRPO, paalala po muli sa mga motorista, sarado ang Ayala Bridge, Solano, Romualdez, Arlegui, JP Laurel, Legarda Street, Castle Street, Recto Avenue at Menjola. At gaya nga sa naunang baha sa Luneta noong September 21 at Peace and Accountability Rally ng Iglesia ni Cristo nitong November 16, nilagyan muli ng barikada ang mga sinarang kalsada gamit ang razor wires, concrete barriers at Ayan. container vans. Patuloy. Oo, may container ban pa mga kababayan. Alam niyo yung mga container ban na nilagay? Ang lalaki. Tapos up and down. Taas, baba. Talagang may hirapan talaga yung mga rallyista. Kaya siguro hindi na rin sila palagay ko kahapon may gagawin pa sila eh. Kaso hindi na siguro nila tinuloy. Mukhang hindi nila kakayanin mga kababayan yung puwersa ng kapulisan kahapon. Kasi ang tagal nilang tumambay, di ba? Tapos na silang nagrally kahapon. Ang nangyari, tumambay pa sila eh. Sabi ko, may gagawin pa ata tong mga to ah. Ang tagal nilang umalis mga kababayan. Ang tagal nilang doon. Mukhang may plano pa. Kaso hindi na nila tinuloy. Kasi nga, ang dami ng puwersa ng pulis. Tapos may mga nakabantay na sa taas ng container van na mga SWAT ba yun? Or mga kababayan. Tapos may mga bombero na rin na nakaabang din. Talagang full force ang ginawa nila kahapon para depensahan itong Malacanang. So marami nagsasabi na bakit yung mga pulis pinoprotektahan daw itong mga magnanakaw mga kababayan. Yun yung sigaw kahapon nung mga nagrarally. Ang sigaw pa nga nila, PNP, protector ng Kurakot. PNP, protector ng, nalimutan ko, basta may sigaw sila kahapon mga kababayan. Yun yung sigaw nila. So talagang galit na galit din sila, pero siyempre wala din sila magagawa kasi baka, di ba nga mayroong may in-issue yung PNP na kapag may manggulo, hulihin mga kababayan. Kaya siguro hindi na rin nila tinuloy. Na nakabantay ang hanay ng mga pulis na may mga dalang riot shield. Bukod dyan, may suot din silang bulletproof vest at helmet. May nakahandang net din ang mga pulis bilang panangga sakaling magkagulo at may ihagis ang mga rallyista. Itinanggi naman ng kapulisan na hindi overkill ang kanilang ipinatutupad na seguridad. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, ipinapakita lang daw nila ang kanilang kahandaan habang nirerespeto ang kaayusan at pagrespeto umano sa karapatan ng mga rallyista na ipahayag ang kanilang saloobin. Just pakita ko lang sa iyo muli yung sitwasyon dito sa isang lane ng Recto Avenue kakatapos lang ng isinagawang programa ng Reforms Pilipinas at Labor Power Movement. Mga taga-support o mga supporter ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga anti-PBBM. Kanina nakita din natin dito na nakaisa sa kilos protesta ng mga grupo ang aktor na si Kiko Matos. Alam mo, just generally peaceful ang sitwasyon dito sa Recto at maging sa Menjola sa kabila ng sunod-sunod na pagsulpot ng iba't ibang grupo na nagdaos ng kilos protesta. Ayon naman yan kay NCRPO Regional Director Aberin, walang naitalang paglabag, krimen o kaguluhan simula kaninang umaga. Jess, balik sa'yo.
So, Gio, ibig sabihin, kadalasan yung karamihan ng mga grupo na nandyan pa ngayon sa Recto, eto na yung mga supporters ni Duterte, ano? At hindi ba sila nagpang-abot din ng ibang mga progresibong grupo kaninang umaga? Simula kaninang umaga, just kasi pasulpot-sulpot yung mga grupo, iba't ibang grupo. So after ng magdaos ng grupong bayan, ang kanilang kilos protesta, kanina mga an hour or two, nang dumating naman itong mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, there was no chance for these groups na magpang-abot. Kaya so far naging mapayapa yung sitwasyon dito sa Recto. Mahigpit yung ipinapatupad na seguridad ng mga pulis, kaya hindi makadaan o makalusot, makapenetrate papunta sa direksyon ng Menjola Peace Arc itong mga grupo na tinangka o nagdaos ng kilos protesta dito sa bahagi ng Recto Avenue. Chess. Pero dyan sa mga pro-Duterte supporters na nasa likuran mo, meron pa ba silang balak na isagawang programa o maya-maya lang din baka lumisan na rin sila dyan sa Recto? Sa ngayon, so far, yung info na narinig natin is nag-disperse lang sila and monitoring na lang sa sitwasyon. No word, no confirmation at wala pa tayong impormasyon kung after here dito ba sa Recto Avenue ay pupunta ulit sila sa Luneta o makikiisa din sila dyan sa My People Power Monument. So far, nag-disperse lang muna sila o tinapos na muna nila yung programa nila dito sa Recto Avenue. Jess. Nagulat live mula sa Maynila. Maraming salamat, Gio Robles. So ayan po mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito, no, sa nangyaring rally kahapon at ito nga din pong muntik mag-away, no, na BBM supporters na biglang sumugod sa rally ng mga estudyante. Talagang napakatapang, no. So mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.